Nagdeklara ng martial law si South Korean President Yoon Suk-yeol sa kanilang bansa pero binawi niya rin ito makalipas ang ilang oras. Iba-iba naman ang naging reaksyon dito ng ating mga mambabatas. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Marami ang nagulat sa pagdeklara ni South Korean President Yoon Suk-yeol ng emergency martial law sa pamamagitan ng unannounced late-night address nitong Martes. Dahilan ni President Yoon ang pagsuporta umano ng North Korea sa aktibidad ng pangunahing oposisyon ng bansa. Hindi nagbigay ng detalye si Yoon kung paano ipapatupad ang martial law. Pero sa isang pahayag ng martial law commander, sinabi nito na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng political activity sa bansa, kabilang ang National Assembly. Pati ang lahat ng media at publication ay isa sa ilalim ng kontrol ng kanilang martial law command. Tinawag namang iligal ng leader ng oposisyon ang naging deklarasyon ni President Yoon. Pinagbotohan at nagpasa ng resolusyon ang National Assembly na ipawalang bisa ang naging deklarasyon ng emergency martial law. Sa 190 over 300 na mga mambabatas ang pumabor sa pag-lift ng deklarasyon. Kaya naman kaninang umaga ay formal nang na-lift ang martial law sa South Korea. Samantala, binabantayan ngayon ng Estados Unidos ang sitwasyon sa South Korea ayon sa isang senior US official at umaasang susundin ng South Korea ang rule of law. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na normal na ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea. Hindi yan tatakot na may tensyon kasi palaging may tensyon laban sa South Korea at North Korea or minsan political tension ng mga pagkakaibal na politika sa Seoul. So, normal na para sa mga Pilipino yan. Wala pala kaming ginawang alert level o pagpabawal sa mga pagka-travel sa South Korea. Hindi namin kayo sinasabihan na huwag na kayong pumunta. Pero kailangan yung maintindihan na sa South Korea, ganyan itong politics yan. Palaging may maaring mangyari at any moment. So, kailangan sanayan lang yan. Para, baka dahil sa tensions, kasi isang palaging inuputan ng mga turista, yung border sa North Korea, malapit lang yan sa Seoul. Ang tawag din yung DMZ, Demilitarized Zone. Baka minsan sinasara yun, minsan hindi pwede pumunta mga malapit sa mga turista o ganyan. So, yun, isa pa plano nila. Pero, walang dahilan na kanselahin yung trip. Hindi naman panganib. Pero, hindi ninyo na parang may tension sa Korea dahil sa political situation. Sa panayam naman ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine Ambassador to South Korea Maria Teresa Dizon de Vega na nasa maayos na kalagayan ng ating mga kababayan at nananatiling normal ang galaw ng mga Pilipino doon. Huwag po kayong masyadong mag-alala dahil okay naman po yung mga kababayan po natin dito. Wala naman pong kaguluhan sa mga kalye po, dire-diretso po ang daloy ng trapiko, ang daloy din po at paggalaw din po ng mga tao. At kami naman po nakaantabay at lagi pong bukas ang aming mga lines of communication, ang aming mga emergency numbers and other forms of communication para po kung may problema o challenges po yung ating mga kababayan, agad-agaran po nila kaming pwedeng i-contact. Pero sa ngayon po, gaya po ng sabi ko kanina, kami po sa Embahada, business as usual, bukas po kami for regular operations. Pinayuhan naman ng mga Pilipino na nasa SOCOR na manatiling kalmado at sumunod sa abiso. Taong 1980 nang huling isailalim sa batas militar ang South Korea. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.